Naging Tropical Depression Ramil na ang sama ng panahon o LPA na huling namataan sa silangan ng Southeastern Luzon. Si Ramil ang ikatlong bagyo ngayong Oktubre at ika-18 naman ngayong 2025. Bago naging bagyo, huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,060 kilometro, silangan ng Southeastern Luzon habang kumikilos pa westward. Batay sa forecast ng Pag-asa, gagalaw ito ng pa-west-northwestward kung saan tatahakin ito ang Isabela at Cagayan area. Isa pa sa nakikitang senaryo ng Pag-asa, kikilos ito pa southwestward kung saan tatahakin ito ang Bicol region at magwe-west-northwestward patungong Isabela o Aurora area. Posible itong maglandfall sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga bago tawirin ang Ilocos Region palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa bansa. Ngunit ang easterlies ang magdadala ng mga pagulan sa Luzon at Visayas. Kabilang sa mga lugar na apektado ng easterlies ay ang mga sumusunod: ang mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Metro Manila, Quezon, Rizal, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Eastern Visayas. Ma'am Grace Castañeda ng Pag-asa, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Yung low pressure area nga po na minomonitor natin ay isa na ngayong ganap na bagyo and may local name na Ramil. Huli itong namataan sa layong 1,145 kilometers east of southeastern Luzon and taglay po nito yung lakas ng hangin ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran ng mabagal. Sa kasalukuyan po wala pa itong epekto or hindi pa po ramdam yung epekto nito ni Bagyong Ramil sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit meron na po tayo nakataas na wind signal number 1 sa easternmost portion ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, sa northern and eastern portions ng Sorsogon, maging sa eastern portion ng northern Samar. Ito pong wind signal po natin, paalala po sa ating mga kababayan, ay meron po itong lead time na 36 hours para po makapaghanda yung ating mga kababayan. So most likely po bukas habang mas papalapit itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, doon na po magsisimulang maramdaman natin yung malalakas na hangin po na dulot nito. So for now, meron pa po tayong time para po makapaghanda dito sa epekto ni Bagyong Ramil. So next step po natin during its passage, highest possible wind signal po natin ay number 2, but hindi natin i-rule out yung possibility na mag-raise tayo ng wind signal number 3 kapag nag-intensify pa po ito into a severe tropical storm category bago po ito mag-landfall. And also, yung ganito pong hangin, posible pa din po itong magdulot ng damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan naman, for now, wala pa pong pag-ulan na nararamdaman na dulot ni Bagyong Ramil. But mamaya pong hapon, posibleng yung trough or extension po nito ay magdulot na ng mga pag-ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. And sa kasalukuyan din po, medyo maulan pa din sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot naman po ito ng easterlies. And for the lagay naman po ng ating karagatan, for now wala pa po tayong nakalataas na gale warning, but possible po this afternoon or tomorrow morning ay posible na po tayo magtaas ng gale warning sa northern seaboard ng Eastern Visayas maging sa seaboards ng Southern Luzon. And sa latest forecast track analysis po natin, generally yung pagkilos po ni Bagyong Ramil ay westward until tomorrow, and then west-northwestward po patungo dito sa may central Southern Luzon area. Posible po itong lumapit dito sa may area ng Catanduanes bukas ng umaga or ng hapon, and then magla-landfall sa area ng Aurora or Quezon by Sunday morning or afternoon. But hindi po natin inaalis yung possibility na kapag nagkaroon po ng mas southward shift or mas naging mababa po yung track nito ni Bagyong Ramil, posible pong maiba yung landfall area natin or mas mababa sa area po ng Southern Luzon. And then kapag po naging mas mababa po yung track nito, mas lalaki din po yung area natin under wind signals dyan po sa may bahagi ng Southern Luzon. Kaya po continuous monitoring pa rin tayo and patuloy na mag-atabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Grace, sabi mo mabagal. Ano ang speed niya ngayon?
Ngayon po, mabagal po yung pagkilos niya. So, less than 10 Nako, kilometers per hour po yung kanyang pagkilos. kahapon nasa mga 30 na ito. Bakit biglang bumagal? Medyo nagko-consolidate pa po siya. Yung Agoy. Parang nag-iipon pa ng lakas. Yes po, parang ganoon po, Sir Angel. Pambihira naman to si Ramil. Mabagal po yung kanyang pagkilos. Hindi, wala siyang ka-interact na weather system kaya siya bumagal? Sa ngayon po, wala naman po tayo nakikita. But yun nga po yung parang nagko-consolidate pa po siya yung sa within the system po mismo. Ganun po. Yung system niya mismo? Apo, yung sa development niya po. And then, nakita naman po natin sa mga susunod is posible pong mas bubilis na po yung pagkilos nito after 12 hours and beyond po. So, expect po natin, Sir Angel, tomorrow and sa Sunday or over this weekend po, doon po natin pinakamararamdaman yung epekto po ni Bagyong Ramil sa malaking bahagi po ng Luzon. Mag-i-start po dito sa may eastern section ng Central and Southern Luzon towards the northern Central Luzon area. Huwag na sanang babago. Sana eastward na lang talaga siya para paakyat, di ba? Wala masyadong hagipin ng mga kalupaan. Yes po, Sir Angel, but so ngayon po sa analysis natin is mataas po yung chance na magla-landfall po siya or tatawid po siya dito sa mainland natin. Kaya po paghahanda pa rin sa mga kababayan natin. Oo, at saka sa mga kababayan natin, dagdagan yung dasal. Di ba? Kasi may lokong Ramil to. Nag-iipon pa ng lakas. Di ba? Kahapon nakala ko okay na dahil nasa mga 30 kph na siya. Ngayon less than 10 na naman. Ano ba naman yun? But nakikita po natin for now, ang highest possible niya na intensity ay tropical storm. But then, posible pa, malakas pa din po, may kalakasan pa rin yung hangin nun. So, sa mga light materials na structures po natin, posible pa rin siya magdulot ng damage. Hindi lang yun tsaka nag-iipon ng tubig Yun ang malungkot dun Yes diba? po, yung mga pag-ulan din po na dala nito and kaya po pag-iingat sa mga kababayan natin lalo na yung mga flash floods and landslide prone area po. Sige Ma'am Grace, di wala na naman kayong tulugan starting today. Vitamin C dagdagan ng vitamin C para para mas para mas malabanan natin yung yung stress diyan. Stressful kaya ang buhay ng mga taga-Pag-asa. Bantakin mo. Ilang synoptic station nga minomonitor nyo pag ganitong may bagyo? Depende po, Sir Angel, yung parang nag-hourly po sa amin na observation. Kung yung mga areas po na affected, na maapektuhan po ng bagyo tuwing bagyuhan. Kasi ang consumer ng mga impormasyon galing sa Pag-asa, hindi lang naman Pilipinas, kundi pati yung ibang bansa na po pwede rin pong maapektuhan ng sama ng panahon. Wala pa siyang international name? Wala pa po, Sir Angel. So local name muna ang gagamitin nila. Yes po. Si Ramil pa rin. Ayan. Ma'am Grace, ingat dyan Maraming salamat po. Ingat po, maraming salamat. Pahinga din pagka may time Yes po. Thank you. Po tayong lahat. Sige, si Grace Castañeda mula sa Pag-asa, gaya ng babala ng Pag-asa, dagdagan natin ating dasal, dagdagan ang ating paghahanda dahil medyo pilyo din itong si Ramil, wala namang ka-interact na anumang weather system on its own, nagpapalakas dyan po sa may karagatan. Maganda